Pangulong Marcos Jr., ang hindi po ba ninyo pagbayad ng 203 billion pesos na buwis sa ari-arian ng inyong pamilya na dineklara ng Supreme Court at sinisingil sa iyo ng bayan, pagsunod ba yan sa batas o hindi? Ang kanyang solusyon sa problema sa kriminalidad at sa pag-breakdown ng mga batas na siya mismo ang may pakana kung bakit nangyayari ito dahil hindi niya alam kung paano mamuno, ay mag-promote ng vigilantismo. Ang paglalagay ng reward kay Pastor Kibuloy at sa mga ministro ng Kingdom of Jesus Christ. Ang Pilipinas ay pinagbabawal sa saligang batas ang pagpasok ng anumang mga armas nuklear. At ipinagbabawal ang pag-ari-arian ng mga dayuhang tropa sa bansang ito. Pero ini-escortan pa ni Marcos ang mga ito at pinagtatakpan mismo. Ang gobyerno ay dapat lamang tinatanong ng mga mamamayan. Kung ayaw mong tanungin ka, Mr. President, umalis ka sa pagkapangulo at bumalik sa private life. Ang gobyerno ay may tungkulin at may pananagutan sa mamamayan. Mga katanungan na valid at legitimate, mga issues na dapat niyang tugunan mula sa mamamayan. Ang gobyerno ay dapat sumagot ng maayos at hindi siya pwedeng maging pikon. Sinabi niya ni Pangulong Marcos Jr., mga kababayan, ano daw ang motibo ni Pastor Kibuloy na mga nagko-question kung bakit kino-question ang pagpatong ng 10 milyon at tig-1 milyon kay Pastor Kibuloy at sa mga leaders ng SMNI. Eh, sumusunod lang daw sila sa batas. Dapat, sumunod din daw sa batas si Pastor na isang pugante. Very unpresidential po ito. Una sa lahat, Pangulong Marcos Jr., ang hindi po ba ninyo pagbayad ng 203 billion pesos na buwis sa ari-arian ng inyong pamilya na dineklara ng Supreme Court at sinisingil sa iyo ng bayan, pagsunod ba yan sa batas o hindi? Tatanungin ka ngayon ng mamamayan. Paano mo itinatanggi ang isang final and executory decision ng Korte Suprema, pinakabatas na korte? If you are the president, you are highly expected to follow the law by every doctrine of the law sapagkat mandato mo yan bilang Pangulo ng Bansa. Hindi nyo binayaran at hindi mo binabayaran at hindi nyo kinikilala ang 203 billion pesos accrued estate taxes ninyo. So si Pastor Kibuloy ba at ang Kingdom of Jesus Christ ang lumalabag sa batas o ikaw bilang Pangulo ng Bansa? And that is a criminal accountability on the people kasi tantamount yan sa tax evasion at criminal offense yan. Ang paglalagay po ba sa utos ninyo at ng inyong pinsan at ng mga alipores mo, mga advisors mo, ng traktura at mga bulldozer sa Freedom Park, pagsunod ba yan sa batas? Para i-deny ang peaceful assembly and freedom of expression ng taong bayan na nasa konstitusyon? Ang inyong pagpapasarado sa SMNI at kinukonsinti mo ang illegal na order ng National Telecommunications Commission in spite na may batas ang SMNI at nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan ka. At ngayon, magdidemand ka kay Pastor Kibuloy at sa Kingdom of Jesus Christ at sa mga kapanalig nito na sundin ang batas. Ikaw ang lumalabag sa batas at ikaw ay hahatulan ng mamamayan sa ginagawa mo. Mr. President, kung ayaw mong questionin ka at tanungin ka ng mamamayan at pasagutin ka sa mga bagay na malinaw na may mga paglabag sa batas at may malinaw na gumagamit ng abuso sa kapangyarihan, you better resign from your office as the President of this country and go back to private life. Because hindi ka nababagay sa gobyerno kung ikaw ay ayaw tanungin at ayaw sumagot sa mga tanong ng taong bayan. Yun po ang hahatol sa iyo ay mamamayan. At marami pa po mga kasama ko ang maglilinaw. Pero klaro po, ang pagsunod sa batas, una sa lahat, hindi po yan lagos sa ilong o lagos lang sa tainga. Ginagawa po yan. Gawin mo muna ang pagsunod sa batas. Sapagkat malinaw ang mga paglabag mo sa batas ay nangangahulugan din ng gobyerno mo, ay tama lang ang deklarasyon ng Kingdom of Jesus Christ last time. Your government has become not just a miserable failure, but one of a lawless government. Ngayon lang ako nakakita ng presidente na ang kanyang solusyon sa problema sa kriminalidad at sa pag-breakdown ng mga batas na siya mismo ang may pakana kung bakit nangyayari ito dahil hindi niya alam kung paano mamuno, ay mag-promote ng vigilantismo. Ang paglalagay ng reward kay Pastor Kibuloy at sa mga ministro ng Kingdom of Jesus Christ ay ang pinaka-inutil na pwedeng gawin ng isang inutil na leader. Ibig sabihin, hindi niya kayang ipatupad ng tama at patas ang mga batas at proseso
ng batas. Ang pagbibigay ng reward ay hindi lamang violation sa impartiality spirit of justice. Ito ay nagpo-promote ng vigilantismo. Ang vigilantismo ay umiira lamang kapag nagkakaroon ng very ibig sabihin po, ang mga pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na nagagalit-galitan at nagtatapang-tapangan na alam naman natin na binabatukan siya. Natawa tuloy ako. Nagtapang-tapangan sa China dahil sinusulsulan ng Amerika. Nagtapang-tapangan kay Pastor Kibuloy. Pero tumitiklop naman sa totoong dapat kalaban ng gobyerno na dapat inahabol. Ang mga drug traffickers pinapalabas. Ang mga sinasama pa ang mga nahuhuli na may mugshots. Ang mga smugglers, kaya siya naupo sa Department of Agriculture, ay para lumawak ang smuggling, hindi pala para magkaroon ng solusyon sa smuggling. So sino nagpo-promote ng breakdown of law? Si Pastor Kibuloy? Ang Kingdom of Jesus Christ? Pangatlong punto sa kanya, malinaw po na ang pressure on the President, the way he delivers the message na sobrang galit at very unpresidential pertaining to Pastor Kibuloy's status in the Kingdom of Jesus Christ ay mas may makapangyarihang mga puwersang nagpapagalaw sa kanya. Hindi lamang sa Pilipinas. Alam po natin kung gaano kabulok ang estilo ng Amerika para makialam sa mga pangloob na proseso ng batas at mga justice system ng mga bansa na kanilang dinidistort kapag gusto nilang gawin. Matagal na nilang gustong lumpuin si Pastor Kibuloy at ang Kingdom of Jesus Christ itong Amerika. Wala lang silang magawa sa kanilang mga illegal na mga gawain like extraordinary rendition at iba pa mga bagay na lumalabag sa mga makataong proseso ng paggarantiya ng batas at mga karapatan ng mga tao at ngayon nagkaroon sila ng pagkakataon na gamitin ang Marcos Jr. government. Kawawa ang Philippine National Police, kawawa ang Armed Forces of the Philippines sapagkat ang layunin ng Marcos Jr. government ay hindi para ipatupad ang batas ng patas at ibigay ang katarungan sa mamamayang Pilipino, kundi magpagamit bilang instrumento sa mas makapangyarihang mga bansang nakikialam sa modernong panahon na kala nila ay kolonya pa rin nilang bansang ito. If there is one power that can make Marcos run wet in his pants, so to speak, no, na nanginginig at bahag ang buntot at gagawin ang mga illegal na bagay at pahayag, it's the American forces ng mga gobyerno ng Amerika na nakikialam sa kanyang administrasyon. Kaya nga pinayagan niya na hindi pwedeng i-inspect ang EDCA despite na may malinaw na mga paglabag sa konstitusyon. Ang Pilipinas ay pinagbabawal sa saligang batas ang pagpasok ng anumang mga armas nuklear at ipinagbabawal ang pag-ariarian ng mga dayuhang tropa sa bansang ito, pero ini-eskortan pa ni Marcos ang mga ito at pinagtatakpan mismo sa loob ng ating mga base militar, ng ating mga kampo militar, may base militar na hindi pwedeng i-inspect. So sinong lumalabag sa batas? Mr. President. Kaya mag-isip-isip ka, Mr. President, nalalapit-lapit ka ng singilin ng taong bayan sa iyong malinaw na paglapastangan sa iyong otoridad at kapangyarihan na pinahiram lamang sa iyo. Ipinahiram lang yan sa iyo. At pwedeng bawiin yan anytime. Nalalapit na siguro ang pagbawi na yan. General Marbil, before po ninyo ipinag-utos ang paglusob na illegal sa mga religious and worship compound ng Kingdom of Jesus Christ at paggamit sa mga kawawang pulis sa maruming laro ng politika, ipaliwanag po ninyo ni Secretary Abalos at Mr. Marcos, ito po ang imbestigahan mo. Bigas na ultimong kulang pa na allowance na inallocate ng Kongreso ay hindi mo mapatino-tino at maayos-ayos. 11.4 million ang ninanakaw sa mga pulis. Ito ay galing mismo sa pulis, Mr. Marcos. Tapos itataya nyo ang karir at professional na kalagayan ng mga pulis at babalahurahin nyo ang organisasyon ng pulis para sa maruming laro nyo sa politika. Ito po ang tanong sa inyo ngayon ng taong bayan. Ginagawa ba ito ng Kingdom of Jesus Christ sa inyo na perwisyuhin ang kaban ng bayan ni Pastor Kibuloy? At bakit walang atensyon o ano pa mang komentaryo mula sa iyo? Kagaya rin ng paghahanap sa napunta ang 500 billion na investment scam na tinatawag mong Marlica Fund. Mr. Marcos,
Ang dami mong sagutin sa taong bayan before mo sabihin na sundin mo na niyang batas kay Pastor Kibuloy. Ikaw ang may malalim at malubhang pananagutan sa paglabag sa batas at kawawang kapulisan na ginagamit sila sa iyong maruming laro ng politika. 11.4 million pesos. Sambulat ngayon sa buong daigdig. Mga kababayan, wag nating itong tantanan. Kagaya ng paghahanap natin ng 500 million na investment scam nila na pundo ng kaban ng bayan, billion, yes. Samantalang si Pastor at Kingdom of Jesus Christ, ang nilulunsaran mo ng gera, maglunsad ka ng gera sa korupsyon at gutom, kawalan ng trabaho at kahirapan ng buhay ng mamamayang Pilipino bago ka magtapang-tapangan sa hindi mo dapat kalaban na tumutulong sa pagbubuo ng lipunan at pagtatanggol sa mamamayan at pagtutuwid ng ating bayan, kagaya ng ginagawa nila Pastor Kibuloy at ng Kingdom of Jesus.